Biruin mo, tatlong ola na magkakaiba pangalan, pero yung sistema ay iisa, nag-aalawan. Kumbaga kung ano yung binibigay na offer nung isang ola na yon, anong tatlong ola na yon, tapos iisa lang din yung system processing fee nila. As in talagang walang pinagkaiba, para mga identical triplets sila. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Muli maglalambing po ako sa inyo bago natin simulan ang ating tatalakayin. Ay paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, eto kasi napanood ko kay Ma'am Yam. Shoutout sa kaibigan natin na isang Ola-Ans reviewer, no? Na kasama natin sa GC, ng mga talaga legit ng mga reviewer na walang halong promotion, okay? Pero panoorin niyo yung channel niya doon sa latest video niya, no? Yung nakarang araw, yung sa Coco Peso ba yun? Tama, Coco Peso. Pinanood ko yun kanyang umaga. Nagulat ako doon sa Coco Peso. Bala ko pa man din sanang i-review yan doon sa isa kong side channel, yung sa Sir Johnny 2.0. But by that time, nung pinapanood ko siya, nagulat ako. Same process, same procedure doon sa ibang Ola na na-review ko. Yung ginawa kong video is yung nung linggo, yung Pinoy Peso. Totoo ha, walang halong biro din, may isa pa na sinasabing same din ng procedure nung isa pang Ola. Bali, ganito po siya. Tatlong lending company, same procedure, same system. Kumbaga, tatlong magkakaibang pangalan, magkakaibang lending company, magkakaibang Ola, pero iisa lang talaga ang galawan. So it means, sa video ito, doon natin mapapatunayan na nagpaparehistro sila ng iba't ibang mga lending companies at iba't ibang mga online lending platform. Pero, kung sakali magkaroon ng problema, ay ginagawa nila, nagpaparehistro sila para hindi magkaroon ng issue kung sakasakali. Tulad na ito, si Coco Peso, di ba? Unahin natin si Coco Peso dahil ito yung bago ngayon na Ola sa Play Store. Itong si Coco Peso ay under ng Fastcoin Lending Corporation na mayroong pinost si Mami Yam na nag-research siya na na-revoke daw ito noong 2019 ba? Panoorin niyo sa channel niya muna bago niyo pa ipagpatuloy sa akin kasi siya ay nag-research doon about that Coco Peso. Hindi ko pa kasi siya na-review eh. Nakita ko lang kay Mami Yam. So, i-follow niyo muna sa kanya bago kayo magpatuloy sa video natin kung sakaling gusto niyo maintindihan ng buo. And then, etong mga lending companies ni Fastcoin o itong mga online lending companies ni Fastcoin ay ito. Coco Peso, Cashguard at saka Cashcow. Tatlong Ola yung online lending platform ni Fastcoin. Okay? Then wala siyang asterisk. So it means wala siyang pending case. And then tinignan natin si Pinoy Peso na same procedure, no? Number 48 sa SEC list of recorded online lending platform, Inclusive Credit Lending Corporation, Pinoy Peso. May asterisk, ibig sabihin po may pending case sa SEC. Okay? And then, yung sinasabi nila merong kaparehas ng system procedure tsaka processing, eh itong si Peso Here, Super Space PH Lending Incorporation. May asterisk, ibig sabihin may pending case din. Si Peso Here tsaka si Peso Kwento, iisa. At itong si Peso Here tsaka si Peso Kwento, sinearch ko ngayon sa Google Play Store, ay nawawala po silang dalawa ngayon. At wag na kayo magulat kung bakit nandun ngayon si Coco Peso. Yeah? Kasi pakita ko sa inyo, no, yung sa post sa video ginawa ni Mami Yam, ito yung lumabas sa product list, which is the 10.5 ang hot offer o yung VIP offer ng Coco Peso. Pagkatapos sa baba niya, may iba't ibang mga loan promotion pa na may tatlo pa sa ibaba. Actually, marami pa nga yan eh. Pero once na mag-apply ka o operang kanya ng tatlong 3.5 na pwede mong pagsabay-sabay utangin, kumbaga pinagpo-prod lang nila na yung 10.5 na yan is pinaka-minimum na huhiramin mo. Pero ang problema, yung 10.5 na yan, ang laki rin ng kaltas.
And then malaki rin yung kaltas ng mga 3.5 na yan kung kukunin mo lahat. So parang nililin lang tayo, dinidisib lang tayo ng ulan, ng mga ulan na ito na iba-iba ang na iba't iba yung VIP treatment na sinasabi nila doon sa 35, 35, 35 tapos may 10.5 pa. Parang hinuhook lang kayo eh. Kasi bawat 3.5 na yan, alam nyo, kaltas dyan sa 3.5, 1.4. Same as Pinoy Peso nung ginawa ko yung review. Then, tama rin yung ginawa ni Mami ang about this Coco Peso. Na same din daw nyo kay Peso Here. Diba? Doon pa lang mag-iisip na tayo. Galawang scammer nga. Pero hindi mo pwedeng sabihin, scam talaga. Kasi yan ang kanyang offer eh. Nasa inyo na kung i-click nyo yan, kung tatanggapin nyo yung offer nila na merong bawas na 1.4 doon sa 3.5 at makukuha mo na lamang ay ang 2,100. See? Ngayon, kapag kinuha mo naman si 10.5, ang makukuha mo na lang doon ay kung bawasan natin, nga tama si Mami sa computation niya, ang makukuha mo na lang is almost 6,000 plus. Di ba? Kasi 1.4 plus 1.4 plus 1.4, 1, 2, 3. Di ba? Halos 6 plus na lang. Igul na igul kayo doon sa kukunin yung pera, doon sa i-loan nyo. Pagkatapos 7 days. Then paalala lang ha, itong mga to sinilip ko sa CIC submitting entities, parang hindi ko sila nakita. Ito si Pinoy Peso, si Coco Peso, tsaka to si Super Space, parang hindi ko sila napansin. Parang hindi sila submitting entities ng CIC. So kung hihiram kayo rito, ito lang ang kagandahan dyan, wala kayong magiging credit history na bad. O hindi kayo magkakaroon ng hindi magandang record dito sa kanila sa CIC. Okay? Wala siya, hindi ko sila napansin. Unlike dun sa iba kong nakatang bago yung Mr. Cash, tsaka yung Fast Cash, tsaka yung Hi-Fin, tsaka yung Sun Loan, yung Peso Plus, okay? Yun yung mga napansin ko lang na bago ngayon. Pero itong mga to, wala akong nakita sa kanila. Hindi ko lang sure kung may update na ulit si CIC, kung kasama na ba to o hindi. Pero yun lang masasabi ko, hindi sila submitting entities ng CIC. So kahit hiraman nyo to, wala kayong magiging record na hindi nagbayad ng utang dito. Biruin mo, di ba? That deceiving na ginagawa nito mga ulan nito. Ibang pangalan, biruin mo. Pagkatapos magpapautang, same procedure do sa isa, pero iba yung nakarehistro. So, it means they are just taking the precautions, they are taking advantage doon sa mga tao na nangangailangan ng pera. Ino-opera ng maliit na halaga, akala mo makakatulong sa inyo yung gano'n, yung 3.5 mo babawasan ng 1.4 kasi babalik mo after 1 week. Totoo lang, doon pa lang mag-isip na kayo. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na utangan nyo ng utangan at huwag nyo bayaran ha. Please lang, iwasan nyo yung mga ganitong klase ng mga ola na nanilin lang ng mga kliyente o ng mga borrower hanggang sa mabaon sa utang. Ganyan ang modus ng mga yan. Tinitake advantage nila yung inyong sitwasyon sa buhay ngayon. Kaya ako napansin ko talaga, kaya kahit ako hindi ako na attract dun sa inopera sa akin kasi lugi ako eh. Maliban na siguro kung mag-auto disburse sila para painan kayo o tayo ng utang kahit hindi tayo okay o pumapayag doon sa agreement na ganyang bayaran. No, sana mag-ingat kayo sa mga ganito, no. Para sige, tingin ko talaga as in they are just they are business na kumbaga may marong sila mga stockholder, no, parang ganun. Sa isang negosyo kasi kukuha ka ng iba pang negosyante para makipag kasosyo. Siguro ganun na lumalabas dito. Tapos pinapail nila sa SEC paparehistro. Tapos iba-ibang pangalan. Parang yung mga pinapasukan ko na kumpanya ngayon na kala mo iba yung may-ari, yung pala iisa lang din sila. Okay? So yun, sana nakatulong ang video ito. Iwasan nyo please. Huwag kayo magpakabitag sa ganyan, huwag kayo magpakapain, umutang sa mga ganang klaseng ola. Iwasan yung kaya nyo iwasan dahil magiging problema lang yan. Maliit na halaga, magiging malaking problema. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing po ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.